DOH o Department of Health ang masusunod, bawal na ang mga vape ngayon pa lang dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan katulad ng inilantad ng ilang gumamit nito. Ilang buwan nang nakaratay sa ospital ang binatang ito para makahinga. Nilagyan na siya ng tubo sa lalamunan. Bebe? Nadidinig mo ba kami, bebe? Habol hininga siya dahil ang kanyang baga nabalot na ng maitim na plema. Ang salarin, hindi sigarilyo, kundi ang mabango at makulay na vape. 4 na ospital po yung dinalan sa akin. Ayokong tanggapin. Patay na yung bata na yan. Dalhin nyo na lang sa punerarya. 14 anyos lang daw si Vince nang una siyang nahumaling sa pag-vape. Palihim lang at bawal magbenta nun sa mga bata. Kada break ng subject sa school, magbe-vape kami sa CR. Madali siyang dalhin. Tapos pwede mong i-adjust yung nicotine. Pagka may vape ka nun, ikaw ang pinaka-cool. Pero ang mga magulang ni Vince tutol sa kanyang bisyo. Galit na galit po sila. Hindi naman po nila ako mapigil. Dahil laging nasa labas po ako nagbe-vape kasama yung mga tropa ko. Hanggang tila hindi na niya ito matigilan. Lalo pag nahaharap sa inuman, sunod-sunod mong ginagamit, alam pahinga. Ang tawag namin doon is, chini-chain vape mo na. Lahat ng baon ko is napupunta lang sa bisyo. Maghapon, di ako kakain. Gabi, bibili ako ng juice. Makalipas ang ilang taong paghihit-hit ng vape, si Vince may napansin. Ang bilis ko pong mapagod. Talagang hingal aso. Ang paliwanag sa akin noon ng doctors is hook na hook ka na sa nicotine. Hanggang nitong 2021, na-aksidente siya habang sakay ng motor. Nasa ICU ako, hindi po ako makahingat. Nung in-x-ray, kulay itim ang aking lungs. Yun daw ay mga nicotine. Napagdesisyonan po nila na lagyan ako ng tubo sa leeg para higupin yung mga plema sa lungs ko. Pag nag-change oil ka ng sasakyan, kung gaano kaitim yung lumalabas na langis, ganong kaitim yung nakuha sa lungs ko nung sinaksyon. Kadiri. Matapos ang halos 3 buwang pakikipaglaban sa ospital, tila himala raw ng si Vince tuluyang nakahinga ng maluwag. Ayan, dinaanan ng tubo. Piyak na ganyang kalaki. Bagong buhay na po ako. Pinagsisihan ko din lahat. Ang kaso ni Vince ang halimbawa ng mga dumaraming kaso ng mga nagkakaproblema sa kanilang kalusugan dahil sa vape. Kaya isinusulong ngayon ng DOH o ng Department of Health ang posibleng total ban ng vape sa Pilipinas. Pagbebenta, pag-aangkat, manufacturing at paggamit ng vape. 3 bansa na lang ang hindi pa nagbaban ng vape sa bansa nila. Yun po yung Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Bagamat itinuturing ng ilan na mas ligtas ang vape kesa sigarilyo, may mga pag-aaral na nagsasabing maaari itong magdulot ng pinsala sa baga, sakit sa puso at matinding nicotine addiction. Meron ding taglay na mga kemikal ang vape na maaaring makaugnay sa cancer at iba pang malubhang karamdaman. Acetaldehyde, formaldehyde, nitrobenzenes, no? Ito yung mga cancer-causing agents, no? Na nakita na rin sa vape. Nandiyan din yung mga iba't iba pang mga other chemicals at pati na rin yung mga heavy metals katulad ng lead. It can go to the brain, it can cause a lot of problems, no, sa ating. Ang 30 anyos na si Erica, sa mahigit 1 dekada nang gumagamit ng vape, bigla na lang daw siyang nawalan ng boses. Ngayon ko lang na-realize hindi talaga pwede. Nagpo-provide ako ng voiceover. Pero ngayon di talaga kakayanin. Since yesterday pa yata or Friday ng gabi, naging ganito boses ko. Malala pa siya sa paos. Vital siya kasi per week, gumagawa ako ng voiceovers for reports. Akala ko, simple na flu lang. Pero laking gulat ni Erica nung nalaman niya na ang pagkawala ng kanyang boses, bunsod na pala ng laryngitis. Namamaga na ang kanyang larynx o voice box. Ang salarin, vape.
Nung panahon na rebuildable dati, yung isang juice na malaki, nakakadalawa ako sa isang linggo. Ang sabi ng doktor talaga, vaping ang naging rason. Tridor siya, yes. Nakalagay sa packaging, low, pero ang effect sa katawan, usually stronger. Lalo na pag hindi sila ganun katolerant sa nicotine. Full recovery time, na nag-restore na talaga yung boses ng 2 months. 2 years na akong vape-free. Ayon sa DOH, kung hindi man tuluyang maipatupad ang ban sa vape, nais nilang higpitan ang regulasyon kabilang ang pagtanggal ng flavored vapes na di umano nakaeengganyo sa mga menor de edad. May panukala rin na itaas ang minimum age ng paggamit mula 18 anyos at gawin na lang itong edad 25 pataas. Noong 2018, nasa 3% lang ang gumagamit ng e-cigarettes between 10 to 19 years old. Pero pagsipa ng 2023, umakyat ito to 40%. So yung rekomendasyon ng DOH na itaas ito to 25 years old, mas mahihirapan ngayon yung mga kabataan para ma-access yung mga ganitong device. Ang Tagalipas City sa Batangas na si Ashley, 18 anyos lang din daw nung nagsimulang mag-vape. Nung una po, nakikihits lang po ako sa mga friends ko po. Hanggang sa nasanay po, bumili po ko ng sarili ko pong device. Pag may problem po, parang ang relaxing po. Pag may hinihipa ko po, ma'am. Ang pod o karga nito, halos 300 pesos ang presyo. Iniipon ko po yung galing po sa baon ko po. Parang yung vape po naging buhay ko po, ma'am. Sobrang addicting po talaga. Hanggang nitong Marso, bigla na lang daw sumama ang kanyang pakiramdam. Bigla po akong inubo. Akala ko po normal lang. Sobrang takot ko nga po magsabi sa magulang ko, ma'am. Nagne-nebulizer po ako mag-isa. Nadidinig kong nagsasangap. Siyempre kami, nag-aalala rin kami kahit kami magulang. Kaya nagdesisyon nga ang asawa ko na pa-check up mo na yan. Ang kanyang baga nagkaroon na ng tubig. Ako'y tulala na hindi ko alam ang gagawin eh. Kasi nga, di bali kong pneumonia, okay lang, kami gamutan to. Pero kung yung tubig sa baga, sabi ko, ito kailangan to, butasan to. Para madrain ang tubig sa kanyang baga, si Ashley kinailangang operahan. Nung nalaman po na, yun nga po, may sakit po ako. Si inay po natulala pong inay kasi hindi rin po namin alam ang gagawin. Kasi hindi po namin in-expect. Di ko po in-expect, ma'am, na may sakit po pala ako. Kahit ako'y mangutang, lumuho, kahit anong gagawin ko para sa anak ko, hindi ko naiisipin ang pera eh. Isipin ko buhay ng anak ko kahit kami walang-wala. Nitong nakaraang buwan, natuloy ang kanyang operasyon. Ang nakuhang tubig mula sa kanyang baga, umabot ng 1 litro. Ipinagpapasalamat na lang ngayon ni Ashley na nakakahinga na siya ng maluwag. Ito po yung naging tahi ko po nung ako po nilagyan po ng tubo. Pag nababanat po yung pinakatahi po, hindi po ako makagalaw po kasi ng ayos. Sobrang nanakit po talaga. Itinigil ko na rin kasi ang paninigarilyo para rin sa anak ko. Kasi nga, alam kong masama to sa katawan niya at may dudulot nito, kaya kailangan ko rin isakripisyo. Ang publiko, hati ang opinyon sa pag-ban ng vape sa Pilipinas. Siguro madaming apila sa pagbaban ng vape. Kasi yung vape kasi alam ko parang sa mga tumitigil mag-smoke, kaya sila nagbe-vape. I believe na vape should not be banned but it should be limited. Pabor po akong ban yung vape sa Pilipinas. Lately may mga nakuha pong mabalita on social media na maliliit na bata nagpa-purchase na po ng vape dahil business din po yung para sa perspective nila. Malaki na rin po talaga yung industry ng vape dito sa Pilipinas. Siguro mga around 500 transactions kasi yung nare-record namin kada araw. No? Nire-respeto naman po namin yung desisyon at iginagalang din po namin yung pag-aaral na ginagawa ng DOH. Pero iniisip po kasi namin dito tsaka ng iba pang mga vape owners dito sa Pilipinas na mas lumaki o mas dumami yung mga tumatangkilik na mga illicit vape products. That's why hindi kami pabor at sana mapag-isipan itong maigi ng DOH. Pagka binan mo ang vape, tapos hinayaan mo lang yung sigarilyo nandyan, yung mga bata, lilipat lang sa yosi eh. Kung ang pag-uusapan natin talaga yung kalusugan ng mga tao, ng kabataan, iban mo pareho. For the longest time, nilalaban naman talaga ng DOH na pahirapan kumbaga yung access ng mga Pilipino sa tobacco. Hindi realistic na ito ay iban because we are a tobacco growing country. Kung hindi po mababan ang tobacco, itaas natin ang buwis.
At sa ngayon, yun po ang nasa batas. Yung kahit anong vape, wala nang age limit, total ban na yan para malubay na talaga. Kung maaari po sila na po ang unang tumigil po. Kasi hindi po talaga maganda sa health, ma'am. Promise po. Talagang sobrang hirap. Noong 2024, kinumpirma ng DOH ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay na may kaugnayan sa vape dito sa ating bansa. Ang biktima, isang 22 anyos na lalaki, namatay matapos atakihin sa puso kasunod ng matinding pinsala sa kanyang baga na iniuugnay sa araw-araw niyang pagve-vape sa loob lang ng 2 taon. Kaya napapanahong pag-aralan ang panukala ng DOH ngayon na i-ban ang vape dahil sa bawat hit-hit. Nadidinig mo ba kami, bebe? Baka hindi lang ito bisyo, Ngayon ko lang na-realize, hindi talaga pwede. kundi simula ng huling hininga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.